Paano kaya mabubuhay ang anak kong Pipi at Bingi dito? Nasa harap sila ng isang abandonadong bahay sa isang nayon na matagal nang hindi tinitirhan ng tao. Nababalot ng makapal na hamog ang paligid. Hinaplos ng kanyang madrasta, si Lorna, ang mukha ni Miguel habang may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Tumingala lamang si Miguel sa kanya na may mga matang puno ng takot. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Lorna at naglakad pabalik sa kotse. Pinaandar niya ang makina at umalis nang hindi man lang lumingon. Nang tuluyan nang mawala ang kotse sa kanyang paningin, itinaas ni Miguel ang kanyang pantalon. Mula sa isang lihim na bulsa, inilabas niya ang isang nakatagong cellphone. Nanginginig ang mga daliri niyang idinayal ang isang numero. 2 beses tumunog ang telepono bago ito sinagot. At sa sandaling iyon, "Hello?" Isang boses ang lumabas mula sa bibig ni Miguel. Isang boses na malinaw at tiyak. Ang anak na Pipi. Ang anak na Bingi. Ngunit ngayon, si Miguel ay nagsasalita. At bawat salitang binitiwan ni Lorna, narinig lahat ni Miguel. Ano nga ba ang nangyari sa binatang ito? 1 taon bago ang lahat, huling bahagi ng tag-ulan. Ang 17 taong gulang na si Miguel ay nakaupo sa passenger seat. Ang kanyang ama, si Ricardo, ang nagmamaneho. Pauwi na sila mula sa pagbisita sa puntod ng kanyang tunay na ina. Pumanaw ang kanyang ina noong 5 taong gulang pa lamang si Miguel. 4 na taon matapos iyon, nag-asawang muli ang kanyang ama kay Lorna. Lumipas na ang 8 taon mula noon. Naghihintay na siguro si Lorna sa bahay. Sinabi niya na ipagluluto kanya ng paborito mong sinigang. Malambing na sabi ng kanyang ama. Tumingin si Miguel sa labas ng bintana at bahagyang ngumiti. Sa loob ng 8 taon, naging mabait si Lorna kay Miguel na parang tunay na ina. Buong puso niya itong tinawag na Mama. Nilisan ng kotse ang probinsyal na daan at pumasok sa National Highway. Pababa na ang araw at namumula na ang kalangitan. Isang tahimik na intersection ang kanilang narating. Naging berde ang ilaw sa traffic light at dahan-dahang inapakan ni Ricardo ang silinyador. At sa sandaling iyon, isang dump truck ang humarurot mula sa gilid ng passenger seat. Isang dambuhalang bakal na binaliwala ang pulang ilaw at sumugod ng walang preno. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Miguel, mabilis niyang kinabig pakaliwa ang manibela. Ginawa niya ito upang protektahan si Miguel para ang puwersa ng pagbangga ay sa kanyang panig sa driver's seat tumama. Blag, isang nakabibinging ingay ang yumanig sa mundo. Nayupi ang pinto sa gilid ng driver's seat, bumaluktot ang mga bakal, at nagkapira-piraso ang salamin. Tumagilid ang sasakyan at umikot. Tumama ang ulo ni Miguel sa bintana, at biglang naging puti ang kanyang paningin. At pagkatapos, naging tahimik ang lahat. Dahan-dahang iminulat ni Miguel ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin. Wasak ang loob ng kotse. Pumutok ang airbag at nagkalat ang mga basag na salamin sa paligid. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit masakit ang bawat bahagi nito. Napatingin siya sa kanyang tabi. Nakasubsob ang kanyang ama sa manibela. Wasak na wasak ang pinto ng driver's seat at baluktot ang manibela. Dumadaloy ang dugo mula sa ulo ng kanyang ama. At ang mukha nito ay nababalot na sa pula, nangingitim ang kanyang mga labi. Papa. Ibinuka ni Miguel ang kanyang bibig, ngunit hindi niya marinig ang sariling boses. Wala. Wala siyang anumang marinig. Tila may mga taong tumatakbo papalapit at sumisigaw, ngunit walang anuman ang pumapasok sa kanyang mga tainga. Para siyang nanonood ng mundo mula sa loob ng isang makapal na bote ng salamin. Nanginginig ang kamay na inalog ni Miguel ang balikat ng kanyang ama. Ngunit hindi ito gumalaw. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sumigaw, ngunit kahit ang sarili niyang boses ay hindi niya marinig. Dumating ang ambulansya. Umikot ang mga pulang ilaw at mabilis na nagsalita ang mga tao. May humila kay Miguel palabas ng kotse. Isinampa ang kanyang ama sa isang stretcher. Tinakpan ng oxygen mask ang mukha nito at may isinisigaw ang mga mediko. Isinakay rin si Miguel sa ambulansya. Habang papunta sa ospital, nakatingin lang si Miguel sa labas ng bintana. Mabilis na dumadaan ang mga ilaw ng siyudad, ngunit wala pa ring tunog na kanyang naririnig. Sa loob ng ambulansya, abala ang mga mediko.
Ngunit para kay Miguel, para lamang siyang nanonood ng isang silent film. Nakarating sila sa emergency room. Sinuri ng mga doktor si Miguel. Tinutukan ng flashlight ang kanyang mga mata, sinilip ang kanyang mga tainga, at may mga itinanong. Ngunit hindi makasagot si Miguel. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang mga labi. Ngunit dahil hindi niya marinig ang sariling boses, hindi siya makapagsalita. Lumabas ang resulta ng pagsusuri. May isinulat ang doktor sa papel sa harap ni Miguel. Pagkabingi. Tulala niyang tinitigan ang mga salitang iyon. Ibig sabihin, hindi na siya makarinig. At ang kanyang ama, comatose. Inilipat sa intensive care unit. Nakahiga si Ricardo na may mga tubo sa buong katawan. Regular ang paggalaw ng respirator at kumikislap ang ilaw ng ECG machine, ngunit para kay Miguel, walang anumang tunog. Pinagmasdan ni Miguel ang kanyang ama mula sa salamin ng ICU. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit hindi siya makaiyak ng malakas. Dahil hindi niya marinig ang sariling pag-iyak, parang hindi ito tunay na pag-iyak, kinagat na lamang niya ang kanyang labi at tahimik na lumuha. Mula sa dulo ng pasilyo, may isang taong tumakbo papalapit. Ang kanyang madrasta, si Lorna. Namumutla ang mukha, tumakbo ito papalapit kay Miguel at niyakap siya. Nanginginig ang kanyang mga labi at tila may sinasabi, ngunit hindi ito marinig ni Miguel. Hinaplos ng kamay ni Lorna ang likod ni Miguel. Mainit. Ngunit hindi pa alam ni Miguel noon. Hindi pa niya alam ang malamig na ngiting nagtatago sa likod ng init na iyon. Nang gabing iyon, habang tulog ang lahat, may tinawagan si Lorna. Sayang at hindi sila parehong namatay, sabi ni Lorna sa telepono. Anong sikreto ang itinatago niya? Lumipas ang ilang araw, halos sa ospital na tumira si Lorna. Sa gabi, natutulog siya sa upuan sa labas ng ICU at sa umaga, binibisita niya ang silid ni Miguel para alagaan ito. Sabog ang kanyang buhok at malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Pinag-uusapan siya ng mga nurse. Grabe talaga, yung nanay na yon, no? Oo, yung asawa niya nasa ICU. Tapos, yung anak niya ganyan ang kalagayan, pero sobrang dedikado niya. Hindi pa raw tunay na anak, di ba? Naramdaman ni Lorna ang mga tinging iyon habang pumapasok sa silid ni Miguel. Nakaupo si Miguel sa kama at nakatingin lang sa labas ng bintana. Lumapit si Lorna at hinawakan ang kamay ni Miguel. Ngumiti siya ng malambing at hinaplos ang noo nito. May kumatok sa pinto. Siyempre, hindi ito narinig ni Miguel. Pumasok ang doktor na namamahala sa kanya. Hawak ang isang chart. Mabilis na tumayo si Lorna at lumapit sa doktor. Dok, totoo po bang hindi na talaga makakarinig ang anak ko? Tumingin ang doktor sa chart at maingat na nagsalita. Sa ngayon, malubha ang pinsala sa kanyang pandinig. Ngunit hindi pa natin masasabing imposible na siyang gumaling. Nagbago ang tingin ni Lorna. Ibig sabihin, may posibilidad pa siyang gumaling? Mayroon pong posibilidad. Depende sa tindi ng pinsala sa auditory nerve, may mga kaso na unti-unting bumabalik ang pandinig sa paglipas ng panahon. Lumapit pa ng isang hakbang si Lorna. May mga kaso rin po ba na habang buhay na siyang hindi makakarinig? Tumango ang doktor. Opo, may posibilidad din po iyon. Kailangan nating patuloy na obserbahan. Kinagat ni Lorna ang kanyang labi. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang dibdib at huminga ng malalim. Marahang tinapik ng doktor ang kanyang balikat. Magpakatatag po kayo, ginang. Bata pa si Miguel, kaya't huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Umalis ang doktor sa silid. Naiwan si Lornang nakatayo at nag-isip sandali. At sa kanya nilingon si Miguel, isang binatang hindi nakakarinig ng kahit ano, at sa ganoong paraan, kasabay ng kanyang pandinig, nawala rin ang pananalita ni Miguel. Isang linggo ang lumipas. Nakalabas na ng ospital si Miguel. Pag-uwi sa bahay, pumasok siya sa kanyang silid. Pamilyar ang lugar, ngunit dahil walang tunog, tila naging banyaga ito. Ang totoo, may kakaiba sa pandinig ni Miguel. Ilang araw matapos makalabas, nagsimula itong bumalik at mawala ng paulit-ulit. May mga araw na paggising niya sa umaga, may mahina siyang naririnig, ngunit pagsapit ng tanghali, babalik na naman sa ganap na katahimikan. Nalilito si Miguel, ngunit hindi pa niya ito sinasabi kaninuman, kahit kay Lorna o sa doktor. Hindi niya alam kung bakit.
basta ayaw niya lang sabihin. Mahinang ingay lang naman ang nararamdaman niya, hindi pa naman malinaw. Ganoon din ang nangyari sa araw na iyon. Nakahiga si Miguel sa kanyang silid. Kumatok si Lorna sa pinto. Siyempre, hindi ito narinig ni Miguel. Binuksan ni Lorna ang pinto at pumasok. Lumingon si Miguel sa kanya. Inilabas ni Lorna ang kanyang cellphone. May isinulat sa notepad at ipinakita kay Miguel. Miguel, aalis muna si Mama ha? Tumango si Miguel. Hinaplos ni Lorna ang buhok ni Miguel at lumabas ng silid. Hindi niya narinig ang pagsara ng pinto sa harapan. Muli siyang tumingin sa kisame. Gaano katagal na kaya ang lumipas? May narinig siyang ugong sa kanyang tainga. Para siyang nasa ilalim ng tubig at dahan-dahang umaahon sa ibabaw. Ang mga mahihinang tunog ay unti-unting lumilinaw. Napabangon si Miguel. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga at pagkatapos ay inalis ito. Malinaw na naririnig niya. Bumalik na, bulong ni Miguel. Narinig niya ang sariling boses. Napaiyak siya. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit hindi nagtagal ang kanyang kagalakan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa sala. Tila bumalik si Lorna. Mabilis na pinunasan ni Miguel ang kanyang mga luha. Bubuksan na sana niya ang pinto ng kanyang silid nang marinig niya ang boses ni Lorna. Oo, ako to. Natigilan si Miguel. May kausap si Lorna sa telepono. Hindi. Nasa bahay ako. Siguro tulog si Miguel sa kwarto niya. Hindi naman siya nakakarinig eh. Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Nagpatuloy ang boses ni Lorna. Oo, dala ko na lahat ng dokumento para sa insurance. Kapag lumabas na ang disability assessment niya, ia-apply ko agad. Mas maganda sana kung namatay na lang siya. Pero sino bang mag-aakala na may disability clause pala na nilagay ang tunay niyang ina? Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Sumilip siya ng bahagya sa pinto. Nakaupo si Lorna sa sofa habang nakikipag-usap sa telepono. Siyempre naman, 10 milyon yun. Tig 5 milyon tayo. Mahinang tumawa si Lorna. Sa tawang iyon, nanigas ang buong katawan ni Miguel. Sayang lang, yung 500,000 na binayad natin sa driver ng dump truck na palpak naman, pero 10 milyon pa rin yan. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Driver ng dump truck? Binayaran? Oo. Kapag tinanggal na ang life support ng tatay niya, matutuloy na ang plano. Bonus na lang si Miguel. Bonus, mas maganda pa nga na hindi siya nakakarinig. Malamig at masaya ang boses ni Lorna. Para lang siyang nakikipag-usap tungkol sa panahon. Benny, huwag kang masyadong magmadali. Dahan-dahan lang. Kapag lumabas na ang disability assessment, kunin natin ang insurance. Tapos saka natin siya asikasuhin. Lalong nanlaki ang mga mata ni Miguel. Benny, Tito Benny, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ang tito na madalas bumisita sa kanila noong bata pa siya at malapit sa kanya. Ang kaibigang pinakapinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Siya at si Lorna. Tinakpan ni Miguel ang kanyang bibig. Muntik na siyang mapasigaw. Hindi aksidente ang nangyari. Plinano ito ni Lorna. At kasama si Tito Benny, ang driver na binayaran para magmaneho ng dump truck, ang kanyang amang comatose at siya na naging bingi. Lahat ay bahagi ng kanilang plano. Sige, kailangan nating mag-ingat. Kahit hindi siya nakakarinig, baka sakali. Tumawa si Lorna. Sige, mamaya na lang. Oo, I love you. Natapos ang tawag, huminga ng malalim si Lorna at sumandal sa sofa at nagsalita sa sarili. 10 milyon. Konting tiis na lang. Bumalik si Miguel sa kanyang silid at maingat na isinara ang pinto. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang taong tinawag niyang mama sa loob ng 8 taon at ang taong tinawag niyang tito mula pagkabata. Ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ama. Sila ang nagtangkang pumatay sa kanya at sa kanyang ama. Tinakpan ni Miguel ang kanyang bibig at umiyak ng walang tunog. Dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Ngunit sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Iniisip ni Mama na hindi ako nakakarinig. Pinunasan ni Miguel ang kanyang mga luha. Kinuyom niya ang nanginginig na kamay. Kapag nalaman niyang nakakarinig ako, baka patayin niya ako. Dahan-dahang huminga si Miguel at nag-isip. Hindi ako pwedeng magpahalata na nakakarinig ako.
Hinding-hindi. Mula sa araw na iyon, nagpasya si Miguel na manahimik. Isang araw, habang nasa sala si Miguel, malakas na ibinagsak ni Lorna ang isang plato sa sahig. Klang! Narinig ito ni Miguel, ngunit hindi siya nagulat o gumalaw. Nakatingin lang siya sa TV. Tinitigan siya ni Lorna. Hindi man lang nag-react si Miguel. Mukhang totoo ngang hindi siya nakakarinig, isip ni Lorna, at bumalik sa kusina. Noon lang huminga ng maluwag si Miguel. Basang-basa siya ng pawis. Pinilit niyang magtimpi. Lumipas pa ang ilang araw. Patuloy ang pagsubok ni Lorna. Isang araw, malakas niyang isinara ang pinto habang natutulog si Miguel. Sa ibang araw, bigla niya itong tinawag ng malakas mula sa likuran. Sa bawat pagkakataon, nagtiis si Miguel. Kahit naririnig niya ang tunog, hindi siya nagpapakita ng anumang reaksyon. Kahit isang kilay ay hindi gumalaw. Kahit na parang sasabog ang kanyang dibdib at naninigas ang kanyang katawan, nanatiling blanko ang kanyang ekspresyon. Unti-unting nakumbinsi si Lorna na totoong hindi nakakarinig si Miguel. Ilang araw pa ang lumipas. Nakaupo si Miguel sa sofa sa sala at nanonood ng TV. Siyempre, nagkukunwari siyang hindi niya naririnig ang tunog. Tinitingnan lang niya ang subtitles at ang screen. Naghuhugas ng pinggan si Lorna sa kusina. Biglang tumunog ang cellphone ni Lorna. Sinagot niya ito. Hello? Oo, ako to. Sinulyapan ni Lorna si Miguel. Nakatingin pa rin ito sa TV. Nakahinga ng maluwag si Lorna at hininaan ang boses. Nandito si Miguel, pero okay lang. Hindi naman siya nakakarinig. Naglakad si Lorna papunta sa sala. Umupo siya sa sofa sa tabi mismo ni Miguel at nagpatuloy sa pakikipag-usap. Mabilis ang tibok ng puso ni Miguel, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakatingin lang siya sa TV. Humihingi na naman ng pera, yung driver ng dump truck. Let's say talaga yung gagong yon. Inis na sabi ni Lorna, sa tabi mismo ni Miguel. Binigyan na natin ng 500,000. Kulang pa? Hindi na nga ginawa ng maayos ang trabaho, tapos hihingi pa. Benny? Sabihan mo nga ng matindi. Hindi man lang kumurap si Miguel habang nanonood ng TV. Mahigpit ang pagkuyom ng kanyang kamao, ngunit hindi ito nakikita dahil nakapatong sa kanyang mga hita. Sige. Ingatan mo ang pag-aayos diyan. Lalabas na yung disability assessment ni Miguel sa susunod na linggo. Agad kong ia-apply ang insurance. Tinapik ni Lorna ang balikat ni Miguel. Lumingon ito. Ibinaba ni Lorna ang cellphone at may isinulat sa notepad ng kanyang telepono at ipinakita kay Miguel. Gutom ka na ba? Gusto mo ng merienda? Umiling si Miguel. Tumango si Lorna at muling inilagay ang cellphone sa tainga. Wala talaga siyang naririnig. Perpekto. Mahinang tumawa si Lorna. Narinig ni Miguel nang malinaw ang tawang iyon. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang gabing iyon, sa kanyang silid, isinubsob ni Miguel ang kanyang mukha sa unan at umiyak. Umiyak siya nang walang tunog. Pinigilan niya ito, kinagat ang kanyang dila, sa takot na baka marinig siya ni Lorna. Lumipas ang ilang araw. Dahil naniniwala si Lorna na bingi si Miguel, wala na siyang pakialam na sumagot ng telepono sa harap nito at pag-usapan ang kanilang mga plano ni Benny. Narinig ni Miguel ang lahat, ngunit nanatili siyang tahimik. Nang gabing iyon, tumayo si Miguel sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang sariling refleksyon, ang mukha ng isang 17 taong gulang na binata. Namumula ang kanyang mga mata at maputla ang kanyang mukha. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig. Lumabas ang tunog, ngunit kakaiba. Ilang araw na siyang hindi nagsasalita, kaya't naging awkward ang pagbigkas. Muli niyang isinara ang kanyang bibig. Huwag kang magsalita. Kapag hindi ka nakakarinig, hindi ka na rin nagsasalita. Mas natural yon. Nangako si Miguel sa sarili, sa harap ng salamin. Hanggat hindi ko na ililigtas si Papa, hanggat hindi ako nakakaganti, hinding-hindi ako magpapahuli. Mula sa araw na iyon, tuluyan nang pumasok si Miguel sa isang mundo ng ganap na katahimikan. Ilang araw pa ang lumipas, naghalungkat si Miguel sa kanyang silid. Binuksan niya ang mga drawer, hinalughog ang sulok ng aparador at tiningnan ang ilalim ng kama. May hinahanap siya, ang kanyang lumang cellphone.
Isang taon na ang nakalipas mula nang palitan niya ito ng bago at itinago sa ilalim ng drawer. Binuksan ni Miguel ang pinakailalim na drawer ng kanyang mesa. Sa pagitan ng mga lumang kwaderno at panulat, natagpuan niya ang cellphone. Sinubukan niyang buksan ito. Halos wala ng baterya. Mabilis niyang isinaksak ang charger. Ilang araw na itong iniisip ni Miguel. Kailangan kong mag-ipon ng ebidensya. Hindi sapat na naririnig niya lang. Ang usapan ni Lorna at Benny. Kung magsusumbong siya sa pulis, walang silbi kung walang ebidensya. Itatanggi nila ang lahat at baka hindi paniwalaan ang salita lamang ni Miguel. Kailangan kong i-record. Lahat ng sinasabi nila. Nag-antay si Miguel na ma-charge ang cellphone. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nang gabing iyon, tumunog ang doorbell. Nakaupo si Miguel sa sofa sa sala. Tumakbo si Lorna papunta sa pinto. "Oh, Benny!" Masayang bati ni Lorna. "Tuloy ka. Nandito si Miguel." "Ah, oo." Boses ng isang lalaki. Mabilis ang tibok ng puso ni Miguel. Si Benny. Ipinakita ni Lorna ang cellphone kay Miguel. "Si Tito Benny mo, malaki ang naitulong sa atin simula noong maaksidente kayo. Kaya inimbitahan ko siyang maghapunan." Tumango si Miguel. At mabilis na bumalik sa kanyang silid. Kinuha niya ang lumang cellphone. Binuksan ang recording app. Pinindot ang pulang button. Nagsimula ang pag-record. Isinuksok ni Miguel ang cellphone sa ilalim ng kanyang likod na bulsa. At kinuha ang cellphone na palagi niyang ginagamit at lumabas sa sala. Nakaupo si Benny sa sofa. Isang lalaking nasa early 40s. Maayos ang pananamit at may palakaibigang ngiti. Bilang matalik na kaibigan ng kanyang ama, komportable ang kanyang dating. "Miguel!" Kumaway si Benny nang makita si Miguel. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may isinulat sa notepad. Lumapit siya kay Miguel at ipinakita ito. "Miguel, si tito mo, to. Kamusta ka na? Ang tagal na rin, no? Nahirapan ka ba?" Tumango si Miguel. Marahang tinapik ni Benny ang balikat ni Miguel. "Kawawa naman ang pamangkin ko." Malungkot ang ekspresyon ni Benny. Kinuha ni Miguel ang sariling cellphone at nagsulat sa notepad. "Tito, kamusta po? Salamat po." Ngumiti ng malapad si Benny nang makita ang cellphone. "Ano ka ba? Anak ka ni Ricardo, natural lang yan." Hinaplos ni Benny ang buhok ni Miguel. Pilit na ngumiti si Miguel. "Miguel, kain na tayo ng hapunan. Kasama si tito mo." Ipinakita ni Lorna sa cellphone. Tumango si Miguel. Nakahain na ang mesa. Kumukulo ang sinigang at puno ng mga ulam. Umupo si Miguel sa hapag. Inilagay niya ang cellphone na palagi niyang ginagamit sa ibabaw ng mesa. Ang lumang cellphone sa kanyang likod na bulsa ay patuloy na nagre-record. Nilagyan ni Lorna ng kanin ang plato ni Miguel. Umupo si Benny sa tapat niya. "Oh, Miguel, kain na." Nakangiting sabi ni Lorna habang nilalagyan ng sinigang ang plato ni Miguel. Yumuko si Miguel at kinuha ang kutsara. "Hoy, sigurado ka bang hindi talaga nakakarinig si Miguel?" Tanong ni Benny. Sa harap mismo ni Miguel, bahagyang nanginginig ang kamay ni Miguel, ngunit nagpatuloy siya sa pagkain. "Oo, sigurado ako. Tinetest ko araw-araw," sagot ni Lorna. Habang sinasabi iyon, nilagyan niya ng pritong itlog ang plato ni Miguel. "Miguel, kainin mo to. Masarap to," nakangiting sabi ni Lorna. Tumingin si Miguel kay Lorna at ngumiti, at muling yumuko. Pumalakpak na nga ako sa tabi mismo ng tainga niya, hindi man lang kumurap. Bingi na talaga. "Kahit na, mag-ingat ka pa rin." "Alam ko, pero okay lang bang mag-usap tayo ng ganito sa harap niya?" Hindi naman talaga siya nakakarinig. Tinitigan ni Benny si Miguel. Kumakain lang si Miguel. "Teka nga, yung driver ng dump truck, sakit talaga sa ulo, yung gagong yon," sabi ni Benny, habang humihigop ng sinigang. "Humingi na naman ng pera?" "Oo. Binigyan na natin ng 500,000, kulang pa raw. 1,000,000 na ang hinihingi." "Ano? Baliw ba siya?" Ibinagsak ni Lorna ang kanyang kubyertos. "Kaya nga nagagalit ako eh. Tapos tinatakot pa tayo na may ebidensya raw siya." Ni-record daw niya ang usapan natin sa telepono. Bumagsak ang puso ni Miguel, ngunit nanatiling blanko ang kanyang mukha. Nagpatuloy siya sa pagkain. Gago talaga, yung hayop na yon. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Lorna.
Pagkatapos ay nilagyan niya ng adobo ang plato ni Miguel. Miguel, kain ka pa ng adobo, nakangiting sabi ni Lorna. Tumango si Miguel. Anong gagawin natin? Mukhang kailangan nating magbigay pa ng pera. Mga 200,000 pa. Nagbigay na tayo ng 500. Tapos, wala tayong magagawa. Kailangan nating patahimikin siya. Kapag nakuha na natin ang insurance ni Miguel, mababayaran din natin yon. Sinulyapan ni Benny si Miguel. Kumakain pa rin si Miguel. Mula sa 10 milyon, mababawasan ng 700,000. Bale 9.3 milyon. Hatiin sa dalawa, tig, 4.65 milyon. Pwede na rin. Kinalkula ni Lorna. Teka, paano si Ricardo? Hininaan ni Benny ang boses. Kailangan nating kunin ang consent para tanggalin ang life support. Nanigas ang kamay ni Miguel na may hawak na kutsara. Ngunit mabilis niya itong iginalaw muli. Makukuha mo ba kay Miguel? Kailangan. Kung hindi, kailangan nating gumawa ng ibang paraan. Pabulong na sabi ni Lorna. Mag-ingat ka. Baka maghinala ang ospital. Alam ko. Dahan-dahan lang. Pagkatapos lumabas ng disability assessment ni Miguel at makuha ang insurance, saka na. Hinaplos ni Lorna ang buhok ni Miguel. Tumingin si Miguel kay Lorna at ngumiti. Kinuha niya ang cellphone at nagsulat sa notepad. Masarap po, Mama. Salamat po. Ngumiti ng malapad si Lorna nang makita ang cellphone. Sige, kain ka lang ng marami. Tinapik ni Lorna ang likod ni Miguel. Anong gagawin mo sa bata? Tanong ni Benny habang nakatingin kay Miguel. Kailangan ko pa siyang alagaan sandali hanggang lumabas ang disability assessment at makuha ang insurance. Pagkatapos noon, tumingin si Lorna kay Benny. At sinabi sa mahinang boses, gagawin na natin ang plano. May ari-arian din si Ricardo. Bahay, savings. Para makuha ko lahat, yon, kailangan ding mawala si Miguel. Nanigas ang puso ni Miguel. Ngunit nagpatuloy siya sa pagkain. Gusto na niyang maiyak, ngunit kailangan niyang magtimpi. Dahil isa siyang taong hindi nakakarinig. Kailangan niyang magtiis. Isinubo niya ang kutsara. Nguya, lunok. Sa bagay, tumango si Benny. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nating makuha ang 10 milyon, aayusin ko. Yan ang natural. Parang aksidente. Oo. Mag-ingat ka. Siyempre. Nilagyan ni Lorna ng sabaw ang mangkok ni Miguel. Miguel, humigop ka ng sabaw. Kailangan mo ng mainit. Ngumiti ng malapad si Lorna. Ngumiti rin si Benny at tinapik ang balikat ni Miguel. Ang bait talaga ng pamangkin kong si Miguel. Masunurin. Nakangiti ang dalawa. Para silang isang masayang pamilya. Ngunit mula sa kanilang mga bibig, lumalabas ang isang plano ng pagpatay. Natapos ang hapunan. Miguel, si Mama na ang maghuhugas ng pinggan. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Ipinakita ni Lorna sa cellphone. Tumango si Miguel, kinuha ang kanyang cellphone at bumalik sa kanyang silid. Pagkasara ng pinto, napaupo si Miguel sa sahig. Nanginginig ang buong katawan niya. Kinuha niya ang lumang cellphone mula sa kanyang likod na bulsa. Nagre-record pa rin ito. Kumikislap ang pulang ilaw. Itinigil ni Miguel ang pag-record at sinuri ang file. Recording 47 minuto, 13 segundo. Lahat ng usapan ay nandoon. Ang pagbabayad sa driver ng dump truck, ang plano sa paghahati ng insurance, ang planong tanggalin ang life support ng kanyang ama, at ang planong patayin siya. Lahat ay naging ebidensya. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang cellphone. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit hindi siya umiyak ng malakas. Simula na, pinunasan ni Miguel ang kanyang mga luha. Kailangan kong mag-ipon pa ng maraming ebidensya. Walang dapat makaligtas sa mga sinabi nila. Itinago ni Miguel ang cellphone sa ilalim ng drawer at humiga sa kama. Tumingin siya sa kisame. Ang taong tinawag niyang mama sa loob ng 8 taon, ang taong tinawag niyang tito mula pagkabata, gusto siyang patayin. Patayin ang kanyang ama, patayin siya, at kunin ang lahat. Kinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Kailangan kong iligtas si Papa at kailangan kong gumanti. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Miguel. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang nakangiting mukha ni Lorna. Naririnig niya ang malambing na boses ni Benny.
Ngunit alam na ni Miguel ang katotohanang nagtatago sa likod noon. At ngayon, may ebidensya na siya. Mula sa araw na iyon, patuloy na nag-ipon ng ebidensya si Miguel. Sa tuwing magkikita sina Lorna at Benny sa bahay, sa tuwing mag-uusap sila sa telepono, binubuksan ni Miguel ang lumang cellphone. Itinatago niya ito sa bulsa ng pantalon, sa ilalim ng damit, sa loob ng bag, at nagre-record ang pagbibigay ng karagdagang pera sa driver ng dump truck. Ang pag-uusap kung kailan tatanggalin ang life support ng kanyang ama, ang pagpaplano kung paano siya aayusin. Lahat ay naipon bilang mga recording file. Gabi-gabi, sinusuri at inaayos ni Miguel ang mga file. Ngayon, 12 ng recording file na ang kanyang naipon. At sa wakas, dumating ang araw na iyon. Isang hapon, nasa kanyang silid si Miguel, kumatok si Lorna at pumasok. May hawak siyang ilang papel. Umupo si Lorna sa harap ni Miguel. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may isinulat sa notepad. Ipinakita niya ito kay Miguel. Miguel, may magandang balita. Nakuha na ang insurance. 10 milyon. Tumango si Miguel. Ngumiti ng malapad si Lorna. Miguel, ang swerte natin. Wala na tayong poproblemahin. Hinawakan ni Lorna ang kamay ni Miguel. Mainit. Ngunit alam ni Miguel ang malamig na planong nagtatago sa likod ng init na iyon. Muling nagsulat si Lorna sa cellphone. Pero Miguel, may hihilingin sana si Mama sa'yo. Tumingin si Miguel kay Lorna. Inilabas ni Lorna ang mga papel at inilagay sa harap ni Miguel. Matagal nang comatose si Papa mo, sabi ng doktor. Halos wala na raw pag-asang magising. Mas mabuti pa siguro kung palayain na natin siya sa paghihirap. Parang huminto ang puso ni Miguel. Muling nagsulat si Lorna. Tatanggalin natin ang life support para maging payapa na si Papa. Para magawa yon, kailangan ko ang pahintulot mo. Tiningnan ni Miguel ang mga papel. Nakasulat doon, pahintulot sa pagtigil ng life-sustaining treatment. Umiling si Miguel. Malakas. Nagulat si Lorna. Miguel, muling nagsulat si Lorna sa cellphone. Hindi na magigising si Papa kaysa magdusa siya ng ganito. Muling umiling si Miguel. Itinulak niya ang mga papel. Sumimangot si Lorna. Ngunit agad ding ngumiti. Sige, mahirap sigurong magdesisyon agad. Pag-isipan mo muna. Bibigyan kita ng 1 linggo. Hinaplos ni Lorna ang buhok ni Miguel. Alam kong mahal mo si Papa. Pero Miguel, para rin to sa kanya. Para maging payapa na siya. Lumabas si Lorna ng silid. Sumara ang pinto. Napaupo si Miguel sa sahig. Nanginginig ang buong katawan niya. 1 linggo. Wala na siyang gaanong oras. Nang gabing iyon. Umiinom ng tubig si Miguel sa sala. Mga 11:00 ng gabi. Nasa kanyang silid si Lorna. Biglang may narinig siyang boses mula sa silid ni Lorna. Tila may kausap sa telepono. Mabilis na bumalik si Miguel sa kanyang silid at kinuha ang lumang cellphone. Binuksan ang recording at dahan-dahang lumapit sa pinto ng silid ni Lorna. Malinaw na naririnig ang boses ni Lorna. Benny? Ayaw niyang pumirma. Talagang tumatanggi siya. Nakatayo si Miguel sa harap ng pinto. Pinipigilan ang hininga. Wala na tayong magagawa. Mukhang kailangan na nating ituloy ang orihinal na plano. Hindi niya naririnig ang boses ni Benny, ngunit nahuhulaan niya ang nilalaman base sa sagot ni Lorna. Oo, kailangan ko nang ayusin ang tatay niya at sunod na rin siya. Nanginginig ang kamay ni Miguel. Gagawin ko sa weekend. Alam mo yung abandonadong bahay doon? Mahinang tumawa si Lorna. Kung iiwan ko siya doon, sa tingin mo makakabalik pa siya ng buhay? Pipit bingi. Tag-ulan pa naman ngayon. Mamamatay siya sa ginaw. Tinakpan ni Miguel ang kanyang bibig. Kapag natagpuan na ng pulis ang bangkay niya, iiyak na lang ako. Sasabihin kong nawala siya habang naglalakbay kami. Nasa bahay lang ako. Malamig at kalkulado ang boses ni Lorna. Ang tatay niya, ako na ang bahala doon. Magkakaroon ng aksidente sa ospital. Problema sa respirator. Walang maghihinala. Hindi na makarinig pa si Miguel. Bumalik siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig. Mahigpit niyang hinawakan ang cellphone. Patuloy ang pag-record. Sa weekend, ilang araw na lang,
Nanginginig ang kamay na tiningnan ni Miguel ang cellphone. Patuloy na dumarami ang mga recording file. Kailangan ko ng kumilos. Pinunasan ni Miguel ang kanyang mga luha. Kailangan kong iligtas si Papa at kailangan ko ring mabuhay. Binuksan ni Miguel ang drawer ng kanyang mesa. May isang lumang kuwaderno. Nakasulat doon ang numero ng telepono ng kanyang tiyuhin sa ina. Ang tiyuhin na madalas nilang makasama noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Nagtatrabaho raw ito sa piskalya. Matagal na silang hindi nagkikita mula nang pumanaw ang kanyang ina. Ngunit hindi itinapon ni Miguel ang numero. Kinuha ni Miguel ang cellphone at nag-text sa kanyang tiyuhin. Tiyo Manuel, si Miguel po ito. Nasa emergency po ako kaya sa text lang po ako makikipag-ugnayan. Pwede po bang makuha ang email address ninyo? May ipapadala po ako. Nasa panganib po si Papa. Pati po ako. Pinindot niya ang send button. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Naghintay si Miguel ng sagot. Ilang sandali pa, sunod-sunod na mensahe ang dumating mula sa kanyang tiyuhin. Miguel, ikaw nga ba talaga yan? 10 taon na rin. No. Anong nangyari? Sige, ipapadala ko ang email address ko. Mabilis na binuksan ni Miguel ang computer. Ikinonekta ang lumang cellphone at sinimulang ipadala ang lahat ng recording file sa email ng kanyang tiyuhin. Dose-dose ng file ang isa-isang na-upload. Ang usapan ni Lorna at Benny, ang plano sa aksidente, ang plano sa paghahati ng insurance, ang planong patayin ang kanyang ama, ang planong patayin siya. Lahat ng ebidensya ay ipinadala sa kanyang tiyuhin, natapos ang pagpapadala. Muling nag-text si Miguel sa kanyang tiyuhin. Naipadala ko na po lahat ng file. Si Mama at ang kaibigan ni Papa na si Benny ang nagplano ng aksidente para patayin si Papa. Gusto rin po nila akong patayin. Tulungan niyo po ako bago matapos ang linggong ito. Pakiusap po. Lumipas ang oras. 10, 20 minuto. Balisa si Miguel habang nakatingin sa cellphone. Pagkatapos ng mga 30 minuto, may sagot mula sa kanyang tiyuhin. Pinakikinggan ko na ang mga file ngayon. Maghintay ka lang sandali. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang cellphone at naghintay. Pagkatapos ng mga 40 minuto, sunod-sunod na mensahe ang dumating. Miguel, hindi ako makapaniwala. Ang mga taong yan, si Ricardo, pati ikaw, 1 taon kang nag-iisa sa impyernong yan. Patawarin mo ako, Miguel. Huli na nang malaman ng tiyo mo. Siguradong nag-aalala ang nanay mo sa langit. Kikilos na ako ngayon din. Makikipag-ugnayan ako sa pulisya para maihanda ang lahat bago mag-weekend. Huwag kang magpapahalata. Konting tiis na lang. Tiyak na ililigtas ka namin ni Ricardo. Pangako yan. Napaiyak si Miguel nang mabasa ang text. Salamat po, tiyo. Maghihintay po ako. Ibinaba ni Miguel ang cellphone at tumingin sa labas ng bintana. Kumikislap ang mga bituin sa kalangitan. Simula na to, kinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Ilang araw na lang, matatapos na ang lahat. Magsisimula na ang paghihiganti. Lumipas ang ilang araw. Patuloy na nag-uusap sa text si Miguel at ang kanyang tiyuhin. Laging gabi, kapag tulog na si Lorna, sinabi ng kanyang tiyuhin na nakikipag-ugnayan na siya sa pulisya at nagpaplano. Sinuri na raw nila ang lahat ng ebidensya at handa nang arestuhin sina Lorna at Benny sa akto. Para magkaroon ng hindi matututulang ebidensya, plinano nilang sumama si Miguel sa kanyang madrasta. Miguel, maaring malagay ka sa panganib. Kakayanin mo ba? At text ng kanyang tiyuhin. Nag-reply si Miguel. Kaya ko po. Ito lang ang paraan para mailigtas si Papa. Ang tapang mo talaga, Miguel. Sa Sabado, handa na ang lahat. Ilang sandali pa, may isa pang text. Pero Miguel, delikado kung yung cellphone mo ang gagamitin. Baka kunin ng madrasta mo. Opo nga. Paano po? Kukuha ako ng bagong SIM card. Ilalagay ko sa mailbox ninyo. Kunin mo nang walang nakakaalam at ilagay sa lumang cellphone na ginagamit mo pang record. Sa ganoon, magkakaroon ng GPS at pwede kang tumawag. Sipo. Bukas ng gabi ko ilalagay. Mag-ingat ka sa pagkuha. Kinabukasan ng gabi, habang abala si Lorna sa paghahanda ng hapunan, lumabas si Miguel ng bahay. Nagsulat siya sa cellphone ni Lorna. Maglalakad-lakad lang po ako sandali. Kumaway si Lorna. Sumakay si Miguel sa elevator at bumaba sa ground floor.
Pumunta siya sa mailbox ng kanilang apartment. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Binuksan niya ang mailbox. May isang maliit na sobre. Mabilis na isinilid ni Miguel ang sobre sa kanyang bulsa at isinara ang mailbox. Bumalik siya sa bahay. Nanood ng TV si Lorna sa sala. Pumasok si Miguel sa kanyang silid at nilock ang pinto. Binuksan niya ang sobre. Isang maliit na SIM card at isang sulat. Ilagay mo sa lumang cellphone. I-charge mo ng mabuti. Sa Sabado, dito ka makipag-ugnayan. Kinuha ni Miguel ang lumang cellphone mula sa drawer. Binuksan ang likod nito at inilagay ang bagong SIM card. Binuksan niya ang power. Umilaw ang screen at nakakuha ng signal. Isinaksak niya ang charger. Handa na. Nang gabing iyon, nakaupo si Miguel sa sofa sa sala at nanonood ng TV. Tumabi sa kanya si Lorna. May hawak siyang mga papel. Ipinakita ni Lorna ang kanyang cellphone kay Miguel. Miguel, 1 linggo na. Nakapagdesisyon ka na ba? Tumingin si Miguel kay Lorna. Inilagay ni Lorna ang mga papel sa harap niya. Ang pahintulot sa pagtigil ng life-sustaining treatment. Palayain na natin si Papa, ha? Hinawakan ni Lorna ang kamay ni Miguel. Tiningnan ni Miguel ang mga papel. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sumagi sa kanyang isip ang plano nila ng kanyang tiyuhin. Kapag pumirma ka, isasagawa ng madrasta mo ang plano. Doon kikilos ang tiyo mo. Dahan-dahang tumango si Miguel. Nagliwanag ang mukha ni Lorna. Sige, Miguel. Mabuti ang naisip mo. Kinuha ni Lorna ang isang ballpen at ibinigay kay Miguel. Nanginginig ang kamay na hinawakan ni Miguel ang ballpen. Isinulat niya ang kanyang pangalan sa pirmahan. Miguel Reyes. Kinuha ni Lorna ang papel na may ngiti ng kasiyahan. Salamat, Miguel. Magiging payapa na rin ang papa mo. Hinaplos ni Lorna ang buhok ni Miguel at pumasok sa kanyang silid. Nakaupo si Miguel sa sofa, kinuyom ang kamao. Simula na, to. Nang gabing iyon, narinig ang boses ni Lorna mula sa kanyang silid. Benny, nakuha ko na ang pirma. Excited ang boses ni Lorna. Oo, pumirma si Miguel. Pwede ko nang isumite sa ospital. Sa kanyang silid, binuksan ni Miguel ang recording function ng lumang cellphone at dahan-dahang lumapit sa pinto ng silid ni Lorna. Kung ganon, sa weekend aayusin ko si Miguel. Tapos sa susunod na linggo, si Ricardo na sa ospital. Tumawa si Lorna. Perpekto. Sa Sabado, dadalhin ko si Miguel doon, sa abandonadong bahay. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-iwan ng bakas. Alam ko. Huwag kang mag-alala. Lahat ay ayon sa plano. Itatapon ko na rin ang cellphone niya. Baka makatawag pa siya at makalabas. Oo, mas mabuti yan. Natapos ang tawag. Itinigil ni Miguel ang pag-record at bumalik sa kanyang silid. Kailangan niyang ipadala rin ang recording file na ito sa kanyang tiyuhin. Biyernes ng gabi. Nagpadala si Miguel ng huling text sa kanyang tiyuhin. Tiyo, bukas na po. Mukhang sa umaga po kami aalis. Agad dumating ang sagot. Sige. Handa na ang lahat. I-on mo ang GPS ng cellphone na may bagong SIM card at itago mo sa katawan mo. Susubaybayan ko kung saan ka pupunta in real time. Pagdating ninyo sa abandonadong bahay at umalis na ang kotse, tawagan mo ako agad. Agad kaming darating. Opo, sipo. Miguel, matatakot ka. Pero magtiwala ka sa tiyo mo. Hinding-hindi kita iiwan mag-isa. Salamat po, tiyo. Ibinaba ni Miguel ang cellphone at humiga sa kama. Bukas, matatapos na ang lahat. Lahat ng tiniis niya sa loob ng 1 taon. Lahat ng ebidensyang inipon niya. Sa wakas, magkakaroon na ng liwanag. Sabado ng umaga. Maagang gumising si Miguel. Lumabas si Lorna mula sa kanyang silid. Miguel, gusto mo bang mag-drive tayo ni Mama ngayon? Maganda ang panahon. Ipinakita ni Lorna sa cellphone. Tumango si Miguel. Sige, maghanda ka na. Ngumiti ng malapad si Lorna, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Bumalik si Miguel sa kanyang silid at nagbihis. Nagsuot siya ng makapal na jacket at isinuksok ang lumang cellphone na may bagong SIM card sa isang malalim na bulsa sa loob ng kanyang pantalon. Iniwan niyang naka-on ang GPS. Ang cellphone na palagi niyang ginagamit ay inilagay niya sa panlabas na bulsa. Tumayo siya sa harap ng salamin. Tinitigan ang sariling refleksyon, ang mukha ng isang 17 taong gulang na binata.
Maputla, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Tapusin na natin to. Lumabas si Miguel sa sala. Handa na si Lorna, may dalang bag. Tara na, Miguel. Hinawakan ni Lorna ang kamay ni Miguel. Malamig. Lumabas silang dalawa. Sumakay sa elevator at bumaba sa basement parking. Nandoon ang kotse ni Lorna. Sumakay si Miguel sa passenger seat. Umupo si Lorna sa driver's seat. Pinaandar ang makina. Umalis ang kotse. Nilisan nila ang Maynila at pumasok sa expressway. Mabilis na dumadaan ang mga tanawin sa labas. Makulimlim ang langit at tila umambon. Nagpatugtog si Lorna sa kanyang cellphone. Nagkunwari si Miguel na hindi niya naririnig. Makalipas ang 1 oras, nagsimulang umulan. Makalipas ang 2 oras, pumasok ang kotse sa isang liblib na daan sa probinsya. Makalipas ang 3 oras, paakyat na ang kotse sa isang bundok at sa wakas, huminto ang kotse. Tumingin si Miguel sa labas. Isang abandonadong bahay na nababalot ng makapal na hamog. Isang nayon na matagal nang hindi tinitirhan. Nakakatakot ang kapaligiran. Bumaba si Lorna sa kotse. Bumaba rin si Miguel. Umihip ang malamig na hangin. Tumama sa kanyang mukha ang ambon. Lumapit si Lorna kay Miguel at hinaplos ang kanyang mukha. Paano kaya ang anak kong Pipi? At bingi pa. Makakaalis ka pa kaya dito ng buhay? Ngumiti si Lorna. Isang malamig na ngiti. Kinuha ni Lorna ang cellphone mula sa panlabas na bulsa ni Miguel. Ang cellphone na palagi niyang ginagamit. Hindi mo na rin naman to kailangan. Hindi ka naman nakakarinig. Inihagis ni Lorna ang cellphone sa basang lupa at sumakay sa kotse. Pinaandar ang makina at dahan-dahang umabante. Dumaan ang gulong sa ibabaw ng cellphone. Crack! Narinig ang tunog ng pagkasira ng cellphone. Siyempre, nagkunwari si Miguel na hindi niya narinig. Ipinakita ni Miguel ang isang mukhang puno ng takot. Isang pag-arte. Iniwan ni Lorna si Miguel doon at pinaandar ang kotse palayo. Hindi man lang siya lumingon. Mabilis na nawala ang kotse sa gitna ng ulan. Nakatayo si Miguel doon at pinanood ang pag-alis ng kotse hanggang sa tuluyan itong mawala. Nang hindi na makita ang kotse, kumilos si Miguel. Hinanap niya ang cellphone na nakabaon sa putik. Basag-basag ang screen at hindi na bumubukas. Ngunit okay lang. Itinaas ni Miguel ang kanyang pantalon. Kinuha niya ang lumang cellphone mula sa malalim na bulsa sa loob. Ang cellphone na may SIM card na ipinadala ng kanyang tiyuhin. Hindi alam ni Lorna ang tungkol sa cellphone na ito. Bukas ang screen at gumagana ang GPS. Tinawagan ni Miguel ang kanyang tiyuhin. 2 beses tumunog ang telepono. Sinagot ng kanyang tiyuhin. Tiyo, ako po to. Umalingaw-ngaw ang boses ni Miguel sa tahimik na kagubatan. Ang kanyang boses na muling narinig pagkatapos ng 1 taon. Handa na po ba ang lahat? Mula sa kabilang linya, narinig ang boses ng kanyang tiyuhin. Oo, Miguel. Natrack na namin ang lokasyon mo. Maghintay ka lang sandali. Pumasok ka muna sa loob ng abandonadong bahay para hindi ka maginaw. Malamig dyan. Sige po. Ibinaba ni Miguel ang tawag at pumasok sa loob ng abandonadong bahay. Malamig, ngunit kaya niyang tiisin. Nagsilbi itong panangga sa hangin. Ngayon, uuwi na si Lorna at tatawagan niya si Benny para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. At sa sandaling iyon, darating ang kanyang tiyuhin at ang mga pulis. Sumilip si Miguel sa siwang ng bintana. Patuloy pa rin ang pag-ulan. Konting-konti na lang. Konting hintay na lang. Kinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Papalapit na ang oras ng paghihiganti. Nakangiti si Lorna habang nagmamaneho. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Tumatakbo ang kotse sa expressway. Pabalik ng Maynila. Patuloy ang pag-ulan, ngunit magaan ang pakiramdam ni Lorna. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Benny. Mahal. Tapos na? Tanong ni Benny. Oo, malinis. Sinagasaan ko pa ang cellphone niya. Walang bakas. Magaling. Bilisan mo. Kailangan nating mag-celebrate. Sige. 1 oras at kalahati. Darating na ako. Ngumiti si Lorna at ibinaba ang tawag. Mabilis na tumakbo ang kotse. Pagkatapos ng 3 oras, nakarating si Lorna sa bahay. Ipinark niya ang kotse sa basement at sumakay sa elevator.
Tinitigan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Binuksan niya ang pinto ng kanilang apartment. Haay. Inihagis ni Lorna ang kanyang bag at umupo sa sofa. Nawala ang kanyang kaba. Lahat ay ayon sa plano. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Benny. Mahal, nasa bahay na ako. Punta ka na. Sige. 10 minuto. Darating na ako. Ibinaba ni Lorna ang tawag at sumandal sa sofa. Tumingin siya sa kisame at ngumiti. Ngayon, lahat ng yaman ni Ricardo ay sa akin na. Biglang sumagi sa kanyang isip ang mukha ni Miguel. Ang itsura nito habang mag-isang nakatayo sa harap ng abandonadong bahay. Sorry, pero wala akong magagawa, bulong ni Lorna. Ngunit agad ding nawala ang kanyang konsensya. Tumunog ang doorbell. Mabilis na tumayo si Lorna at tumakbo papunta sa pinto. Binuksan niya ito. Nakatayo si Benny. May dala siyang isang bote ng champagne. Congratulations, Lorna. Nakangiting pumasok si Benny. Niyakap siya ni Lorna. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Pumasok sila sa sala. Binuksan ni Benny ang champagne. Isang malakas na POP at tumalsik ang bula. Cheers. Nagbanggaan ang kanilang mga baso. Ngayon, ayusin na lang natin si Ricardo. Kunin ang insurance at yaman. At magsisimula na tayo ng bagong buhay, sabi ni Benny. Oo, lumabas tayo ng bansa. Medyo delikado dito, sabi ni Lorna habang umiinom ng champagne. Saan natin gusto? Southeast Asia o Europe? Nagtawanan sila habang pinaplano ang kanilang kinabukasan. At sa sandaling iyon, blag, isang malakas na katok sa pinto ang umalingaw-ngaw. Sabay na lumingon sina Lorna at Benny. Sino yan? Tumayo si Lorna at pumunta sa pinto. Pulis po. Buksan ninyo ang pinto. Namutla si Lorna. Ano? Ginang Lorna Cruz, Ginoong Benny Garcia, may warrant kami. Buksan ninyo ang pinto. Blag! Niyugyog ng malakas ang pinto. Mabilis na tumayo si Benny. Lorna, anong? Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang mga pulis. 5, 6. Huwag kayong gagalaw. Lorna Cruz, Benny Garcia, inaaresto kayo sa kasong conspiracy to commit murder at attempted murder. Lumapit ang isang pulis kay Lorna at pinusasan siya. Pinusasan naman ng isa pang pulis si Benny. Ano to? Anong? Sigaw ni Lorna. Anong ginawa namin? Sumigaw din si Benny. Hindi sumagot ang mga pulis. Kinaladkad nila ang dalawa papunta sa pinto. At sa sandaling iyon, may pumasok mula sa labas ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni na Lorna at Benny, si Miguel. Nakasuot ng makapal na jacket, pinapagpag ang ulan mula sa kanyang damit. Miguel? Sigaw ni Lorna. Bakit ka nandito? Sa abandonadong bahay ka. Tinitigan ni Miguel si Lorna at ibinuka ang kanyang bibig. Ako ang nagsumbong sa inyo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Miguel sa sala. Nawala ang kulay sa mukha ni na Lorna at Benny. Lahat ng sinabi ninyo habang akala ninyo'y bingi ako, narinig ko lahat. Dahan-dahang lumapit si Miguel. Ang pagplano sa aksidente, ang pagtangkang patayin si Papa, ang pagtangkang patayin ako. Lahat. Hindi. Paanong narinig mo? Nanginginig na tanong ni Lorna. 1 taon na ang nakalipas. Pagkalabas ko ng ospital, hindi nagtagal at bumalik ang pandinig ko. Malamig at matatag ang boses ni Miguel. Pero hindi ko sinabi. Dahil baka patayin ninyo ako. Umiling si Benny. Imposible. Tinetest ka namin. Nagtiis ako. Kahit sa ospital. Pinilit kong magtiis, sabi ni Miguel. Inilabas niya ang kanyang cellphone. At nirecord ko. Lahat ng sinabi ninyo. Ipinakita ni Miguel ang screen ng cellphone. Nakalista ang 12-dosenang recording file. Nanlambot ang mga tuhod ni Lorna. Sinalo siya ng isang pulis. Hindi pwedeng mangyari to, bulong ni Lorna. Mula sa likuran ni Miguel, may lumitaw. Miguel, magaling. Ang kanyang tiyuhin, Titio Manuel. Ikaw, tiningnan ni Lorna ang tiyuhin. Ginang Lorna Cruz, Ginoong Benny Garcia. Sinuri namin ang lahat ng ebidensyang inipon ni Miguel sa loob ng 1 taon. Ang pagbabayad sa driver ng dump truck, ang pagnanais sa insurance,
Ang pagtatangkang patayin si Ricardo Reyes. Ang pagtatangkang patayin si Miguel. Kumpleto ang ebidensya. Malamig na sabi ng tiyuhin. Naaresto na rin namin ang driver ng dump truck. Umamin na siya. Naging abo ang mukha ni Benny. Dalhin na sila. Kinaladkad ng mga pulis sina Lorna at Benny palabas. Miguel! Miguel! Sigaw ni Lorna. Mama, nagkamali ako. Pakiusap Miguel. Ngunit hindi sumagot si Miguel. Tinitigan lang niya sila ng malamig. Kinaladkad palabas sina Lorna at Benny. Sumara ang pinto ng elevator. Natahimik ang sala. Napaupo si Miguel sa sofa. Nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Magaling. Miguel. Tinapik ng kanyang tiyuhin ang kanyang balikat. Nahirapan ka. Sobrang nahirapan ka. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Miguel. Ang mga luhang tiniis niya sa loob ng 1 taon. Ang mga luhang hindi niya mailabas ng malakas. Umiyak si Miguel ng malakas. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang tiyuhin. Tapos na ang lahat. Yakap-yakap ng kanyang tiyuhin. Matagal na umiyak si Miguel. Nang gabing iyon, dinala sa kulungan sina Lorna at Benny. Malinaw ang ebidensya. Ang pag-iwan sa menor de edad na si Miguel sa isang mapanganib na lugar, ang mga recording file, ang testimonya ng driver ng dump truck, ang mga record ng insurance. Lahat ay nagpapatunay sa kanilang kasalanan. At ang life support ni Ricardo ay hindi natanggal. Ang pinirmahang pahintulot ni Miguel ay idineklarang walang bisa dahil ginawa ito sa ilalim ng pamimilit. Ilang araw ang lumipas, nasa ospital si Miguel, sa labas ng ICU. Katabi niya ang kanyang tiyuhin. Miguel, gusto mo bang pumasok? Tumango si Miguel. Bumukas ang pinto ng ICU. Nakahiga ang kanyang ama. Nakakabit pa rin ang respirator sa kanyang bibig. Regular ang paggalaw ng ECG monitor. Dahan-dahang lumapit si Miguel. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Mainit. Papa, mahinang sabi ni Miguel. Nailigtas kita, Papa. Nailigtas kita. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Kaya gumising ka na po. Pakiusap. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang ama. Mula sa labas ng pinto, nanonood ang kanyang tiyuhin. May mga luha rin sa kanyang mga mata. Tapos na ang paghihiganti. Bumagsak na ang mga demonyo. Ngunit hindi pa tapos ang laban ni Miguel. Hanggat hindi nagigising ang kanyang ama, maghihintay si Miguel. Mabilis na umusad ang paglilitis. Dahil malinaw ang ebidensya, sina Lorna at Benny ay parehong sinentensiyahan ng 30 taong pagkakakulong. Planadong pagpatay, pagtatangkang pagpatay, panloloko sa insurance, pang-aabuso at pag-abandona sa menor de edad. Lahat ng kaso ay napatunayan. Ang driver ng dump truck ay sinentensiyahan ng 18 taon. Nag-apela sila, ngunit ibinasura. Ang 10 milyong pisong insurance ay naibalik. Dahil napatunayang nakakarinig si Miguel, naging walang bisa ang disability assessment. Ngunit nagbigay pa rin ng tulong ang insurance company para sa pagpapagamot ni Miguel at sa rehabilitasyon ng kanyang ama. Sa loob ng 3 buwan, araw-araw na pumunta si Miguel sa ospital. Mula sa salamin ng ICU, kinakausap niya ang kanyang ama. Papa, may hearing po kanina. Sinentensiyahan sila mama at tito ng 30 taon. Mabait po sa akin si Tio Manuel. Huwag po kayong mag-alala. Papa, gumising na po kayo. Miss na miss ko na po kayo. Hindi sumasagot ang kanyang ama. Regular lang na gumagalaw ang respirator. Ngunit hindi sumuko si Miguel. Araw-araw, walang palya. Pumunta siya para magkwento. Makalipas ang 3 buwan, isang araw, tumatakbong lumapit ang doktor kay Miguel. Ginoong Reyes, gising na po ang pasyente. Tumatakbong pumasok si Miguel sa ICU. Nakadilat ang kanyang ama. Papa, Guel. Narinig ang paos na boses ng kanyang ama. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang ama at umiyak. 6 na buwan ang lumipas. Nakalabas na ng ospital ang kanyang ama. Nagpatuloy siya sa physical therapy at dahan-dahang gumaling. Nagsimula silang muli. 1 taon ang lumipas. Tagsibol, binisita ni Miguel at ng kanyang ama ang puntod ng kanyang ina. Nag-alay sila ng bulaklak at magkatabing umupo. Ma, okay na po kami. Huwag na po kayong mag-alala, sabi ni Miguel. Mahal,
Iniligtas ng anak nating si Miguel ang papa niya. Salamat, hinaplos ng kanyang ama ang lapida. Umihip ang hangin at nagkalat ang mga talulot ng bulaklak. Miguel, maging masaya tayo. Opo, papa. Maging masaya po tayo. Nakangiting tumayo ang mag-ama. Tapos na ang mahabang bangungot. Ngayon, isang bagong simula ang naghihintay sa kanila. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa iyong tapat na pagsama hanggang sa dulo. Habang pinakikinggan mo ito, nasaan ka man sa mundo? Siguro'y nasa biyahe ka, nagpapahinga sa bahay o abala sa trabaho. Ano man ang iyong ginagawa, saglit akong humihinto upang kumustahin ka. Ano ang tumatak sa iyong puso't isipan sa paglalakbay ni Miguel? Anong aral o damdamin ang iniwan nito sa iyo? Nais kong marinig ang iyong saloobin. Huwag kang mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Kung naantig ka sa kwentong ito, ang iyong pagpindot sa like button at pag-subscribe sa ating channel ay isang malaking inspirasyon para sa akin na magpatuloy sa paglikha. Bilang aking pasasalamat, dalangin ko na naway ang iyong puso ay laging mapuno ng kapayapaan, ang iyong isipan ay maging malinaw, at ang iyong mga araw ay mapuspos ng walang hanggang pagpapala. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Paalam at maraming salamat.